Manuel TV. Nang mahuli ako ni Lady Ravenwood na nakatingin sa kanya, binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti na parang sinasabi sa akin na ayos lang. Siya ay lubos na naunawaan ang pagkabigla na naramdaman ko matapos marinig ang lahat. Huminga ako ng malalim, panay ang paghinga. Nang sa wakas ay nagkaroon na ako ng sapat na lakas ng loob, maayos na lumabas sa aking mga labi ang mga salitang kanina ko pa gustong itanong. So si Lucas Nicolas ang nagsabi kay Lady Ravenwood tungkol sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang sabihin sa akin na intindihin ang lahat. Mahinahong sagot ni Lady Ravenwood na parang hindi na niya sasabihin sa akin ang isa pang revelasyon. Ako ang nagmamay-ari ng investigation agency na pinagtatrabahuan ni Lucas, at mayroon akong lahat ng access sa bawat report. Dagdag niya at hindi nagbago ng kaunti ang ekspresyon ng mukha niya. Holy moly, masyado akong bulag para hindi mapansin ang misteryong bumabalot kay Lady Ravenwood. Ang napakalaking bakal na gate, isang dosenang mga security guard na nakapost sa loob at labas ng Claymore Mansion, ang mga suspicious men in black na pumapasok at lumabas sa opisina ni Lady Ravenwood ang nagsabi ng lahat. Napakawalang muwang kung mapansin ang lahat ng ito, at hindi makipagkarera sa isang tanong. Habang tinitingnan ko ngayon si Lady Ravenwood, iniisip ko kung ano pa ang mga sekreto niya. If enigma ay isang tao, dapat ay siya si Lady Ravenwood. Ang mga magulang ni Lady Ravenwood, ang Duke at Duchess ng Claymore, ay malapit na kaibigan ni Mommy Clarissa. Paliwanag ni Papa Alexander, sabay ngiti kay Lady Ravenwood na sinuklian niya ng ngiti na puno ng init. At kaya naging matalik din kaming magkaibigan. Sumang-ayon si Lady Ravenwood, may masiglang pagkinang sa mga mata nitong Sapphire habang nakatingin sa kanya. Alexander was the older brother I never had, she added in a tone filled with pride. Unfortunately, things ended when we parted ways. Ang aking ama ay namatay sa isang sakit at ang aking ina ay kailangan siyang alagaan. Ipinadala ako sa Bellavia, sa malayong pinsan ng mommy ko. Ang huling pangungusap ay binibigkas sa isang masakit na malambot na boses. Nahuli ko ang biglaang pagbabago sa kanyang masayang mood. Pansamantalang napuno ng lungkot ang mukha niya, matapos niyang banggitin ang Bellavia. Ang lugar kung saan niya nakilala ang ama ni Gabriel. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang paghihirap at pagkamatay. Nilunok niya ang bukol sa kanyang lalamunan at ngumiti, ngunit pilit iyon, at halos hindi umabot sa kanyang mga mata ang ningning. Inabot ni Papa Alexander ang kamay niya at ngumiti. Sa isang panandaliang sandali nang magtama ang kanilang mga mata, lumiwanag ang kanyang mukha at isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Masyadong matibay ang bond na pinagsaluhan ng dalawa para baliwalain. Kung hindi naghiwalay ang dalawa, kung si Lady Ravenwood ay hindi pinilit na pumunta sa Bellavia, at kung hindi umalis si Papa Alexander papuntang Cordova upang pangasiwaan ang negosyo ng pamilya, ang dalawa ay maaaring natapos na higit pa sa mga kaibigan. Unfortunately, if the two ended up together, Gabriel and I would have been born differently and chances are we will never meet. Practically, things happen for a reason. Speaking of Gabriel, ngayon na ang pagkakataon para tanungin sila tungkol sa kanya. Baka may clue sila kung nasaan siya. Pinuno ko ng hangin ang dibdib ko, saka napabuntong hininga bago ako nagsalita. About Gabriel, I want to ask a favor to help na hanapin mo siya. Nagpunta siya sa Bellavia ilang araw na ang nakalipas, simula noon wala na akong natatanggap na tawag mula sa kanya. Hindi siya sumasagot pati mga text at tawag ko. I wonder kung may nangyaring masama. Nag-aalala ako. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Lady Ravenwood at Papa Alexander na nagpabilis ng pulso ko. Mayroon isang bagay na alam nila na hindi nila sinabi sa akin. Tumayo si Papa mula sa pagkakaupo. Pero bago siya umalis sa upuan, narinig ko siyang huminga ng malalim. Hinawakan ni Lady Ravenwood ang kamay ko, at kumapit ng mahigpit na parang binibigyan niya ako ng kung anong suporta. Ang biglaang pagbabago ng kapaligiran ay nagpatunay sa aking kinatatakutan. May bambang bumagsak sa harapan ko. Dumapo ang mga nanlalaki kong mata sa aking ama na pabalik-balik sa harap ng mesa, habang abala sa malayong pag-iisip. Anong nangyari kay Gabriel? Tumaas ng ilang octaves ang boses ko. Napagtanto na halos isinisigaw ko na ang mga salita at ngayon ay nakatayo na, maingat akong umupo sa upuan at tinanong ang parehong tanong, sa mas kalmadong tono. Please, anong nangyari kay Gabriel? Hinihingal kong pakiusap, nilalabanan ko ang pag-iyak. Tumigil si Papa Alexander sa paglalakad pabalik-balik at lumingon sa akin. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsimula. Sa sobrang kabog ng dibdib ko, pinakinggan ko ang sasabihin niya. Noong gabing na-expose sa publiko ang pagkalulong sa pagsusugal ni Vince, at nang araw ding iyon ay ipinahayag na bankrupt ang Anderson Company, lumipad si Lucas papuntang Bellavia.
Bumisita siya sa Gonzales Mansion para ibigay sa akin ang buong report tungkol kay Vince. Nasa gitna kami ng isang pagpupulong nang makatanggap si Lucas ng isang mahalagang tawag mula kay Gabriel. Tumigil si Papa Alexander. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ng aking mukha at tinitimbang ang aking emosyon. Maaring ako ay mukhang kalmado at composed sa labas, ngunit mula sa loob para akong isang aktibong bulkan na naghihintay na sumabog. Kumuyom ang mga daliri ko sa frustration habang hinihintay ko siyang magpatuloy. The suspense was killing me and yet I waited patiently. Gabriel was in trouble. A huge one. Ang asawa ni Vince ay natagpuang patay sa loob ng Anderson Mansion. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen kasama si Gabriel na basang-basa sa dugo, at nasa kamay niya ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Angela. Parang may bumagsak na bomba sa harapan ko. Nalaglag ang pangako sa sahig at napako ang kilay ko sa kisame. Sa loob ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko, napaupo ako sa aking upuan na may malamig na pawis na namumuo sa aking mga templo. Hirap kong tunawin ang impormasyon. Gabriel would never kill anyone. Sumigaw ako ngunit ang mga salita ay dumating sa isang halos hindi naririnig na bulong. Bakit ito nangyayari sa amin? At dito ko naisip na magiging isang pamilya ulit kami. Napatayo ako sa kinauupuan ko, napabalikwas ang upuan dahil sa lakas. Walang salita, naglakad ako patungo sa pinto at hinila pabukas ang pinto. Napatayo si Papa Alexander sa kanyang kinauupuan. Saan ka pupunta? Tanong niya, matigas at matatag ang tono. Sa Bellavia, pupuntahan ko si Gabriel. Pagkatapos nun, isinara ko na yung pinto habang nanunood sila ni Lady Ravenwood. Kung mabibigyan ako ng Diyos ng isang beses na kapangyarihan na magagamit ko ngayon, hihilingin ko sa kanya ang kakayahang mag-teleport para hindi ko na kailanganin ang paghihirap na paglalakbay upang maabot ang Bellavia. Aabutin ng 4 na oras ang eroplano bago makarating sa Bellavia, at 3 lang ang aabutin ng isang pribadong chopper. At bukod sa mga means of transport na nabanggit, wala nang ibang paraan para makarating sa aking destinasyon. I don't have any other option except to choose the private chopper. Unless of course I have superpowers at kaya kong lumipad sa walang hangganang dagat, ngunit alam kong hindi ko magagawa yun kaya kailangan kong maghintay ng 3 oras, hanggang makarating ako kay Gabriel. Ngunit hindi ang nakakasukang paglalakbay o ang mahabang nakakainis na oras ang nagdala ng luha sa aking mga mata, ngunit ito ay nagpapaalam sa aking mga anak, lalo na kay Vienna na wala pang isang araw na nakasama ko. Pinunasan ko ang mga luha ko at umakyat sa loob ng private plane ni Lady Ravenwood. Kumaway ako pabalik sa lahat bago nagsara ang pinto. Hindi ko na sila makita pero nakatitig pa rin ako sa pinto na parabang may magbabago. Matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga, ibinaling ko ang aking ulo sa bintana at mas lalo akong napasubsob sa leather seat habang ang pribadong chopper ay lumutang sa ere. Sa loob ng private chopper na pag-aari ni Lady Ravenwood ay nakaupo akong mag-isa. Ang ganda ng view sa labas ng bintana ay tumangging para aliwin ako, at wala nang makakapagpasaya sa akin ngayon maliban sa makitang ligtas si Gabriel. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa kanya, at i-frame siya ni Vince sa pagkamatay ni Angela ay hinding-hindi ako papayag na umalis siya ng bansa. Pero kahit anong pagsisisi ko na pinakawalan siya, huli na ang lahat para sa pagsisisi ngayon. Nangyari na ito at ang pinakamagandang gawin ay ibigay sa kanya ang pinakakailangan niya, ang comfort. Sa ngayon, ito lang ang maibibigay ko. At sa tingin ko sapat na yun para gumaan ang pakiramdam niya. At last, after 3 hours spent buried in my thoughts and thinking about the problem over and over again, lumapag ang eroplano sa rooftop ng 20 palapag na gusali at ako ay nailigtas bago ako nalunod sa aking pag-iisip. Ang gusali ay isang investigation firm Bellavia branch run ng pamangkin ni Lady Ravenwood. Ang mga lalaking naka-black suit ay nakapila sa magkabilang gilid ay sumalubong sa akin nang lumabas ako mula sa chopper. Tapos may lumapit na sophisticated tall woman with bob-cut hair and introduced herself. Ako si Catherine Grace, pamangkin ni Lady Ravenwood. Ako ang officer in charge ng investigation firm. Nice meeting you, Monica. Ipinaalam na sa akin ng tita ko kung bakit ka nandito. Binigyan ako ni Catherine Grace ng isang nakakasilaw na ngiti na nagpapaalala sa akin ng isang toothpaste commercial model. Hinawakan niya ang kamay ko, at walang gana kung kinuha iyon. Ang kanyang kamay ay malambot at mainit, hindi ang uri ng kamay ng isang tao na ginagamit sa mahirap na paggawa, ngunit ang kanyang paghawak sa aking kamay ay matatag at makapangyarihan. Siguradong hindi siya ang tipong magugulo. Nice meeting you too, sagot ko naman, katugman ng matangkad na ngiti sa labi niya. Siya ay nasa loob ng 24, na may mapula-pula na blonde na buhok, katangi-tanging berdeng dagat na mga mata, at isang payat na figure tulad ng sa isang model ng runway. Ang kanyang mga komplementaryong features ay magpapatingin sa kanya ng 2 beses sa lalaki at babae. Kung siya ay mag-apply bilang isang model, maaari niyang lampasan ang 12 mga ito sa kanyang likas na karisma at kagandahan. Ang pangalan ni Catherine Grace ay tumunog sa akin.
I wonder kung siya rin ba ang Catherine na minsan kong nabasa sa dyaryo na minsang nabali ang braso ng kanyang fiancé dahil lang sa pinilit siya ng kanyang mga magulang na makipag-date sa kanya. Marahil ay hindi siya ang taong iyon. Napakaraming pangalan tulad ni Catherine dito sa Bellavia. Binitawan niya ang kamay ko at sabay kaming naglakad papasok ng elevator. Hindi lang siya maganda pero matikas din ang galaw niya, naisip ko habang tinutulak niya ang elevator papunta sa opisina niya. Wala dito si Lucas Nicolas, ang aming nangungunang agent at investigator, at pati na rin ang aking pinsan. Sabi niya nang huminto ang elevator sa 10th floor. Pagbukas ng pinto, naglakad kami sa mahabang hallway at pumasok sa pinto. This might be her office, I assumed after my eyes landed to the OIC word na nakasulat sa pinto. Itinulak niya ang pinto at sinenyasan akong mauna bago siya sumunod sa likod ko. Malaki at maluwag ang kwarto. Hindi masakit sa mata ang mga appliances at furniture. Very welcoming ang atmosphere sa loob ng room. Isang uri ng kapaligiran na maaaring makapagpahinga sa isang tao kahit sa trabaho. Nilibot ng mata ko ang buong lugar. Napaka-refresh ng ambience sa loob ng kwarto niya. Doon sa tuktok ng mesa ay isang Pokemon mug na may Pikachu art. Sa tabi ng mug, may nakabukas na laptop. May ilang pirasong papel ang nakapin sa ilalim. Busy yata si Catherine Grace pagdating ko. Binuksan ni Catherine ang isang wardrobe. Ang mga itim na jacket na ginawa para sa iba't ibang laki ay maayos na nakasabit sa loob. Please wear this for your safety, utos niya. Kinuha ko iyon at sinunod ang utos niya. That's a bulletproof jacket. You need to wear that to secure your safety. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag nakalabas na tayo sa building na ito kaya dapat tayong mag-ingat. Detalyadong paliwanag niya at tinanguan ang ulo ko bilang pagsang-ayon. Are you ready? Tanong ni Catherine. Yes, I am ready. Sagot ko at huminga ng malalim at panay ang paghinga. Let's go to our destination then. Dagdag niya. Tahimik akong sumunod sa kanya sa loob ng elevator. Pinindot ni Catherine ang elevator button papunta sa ground floor kung saan matatagpuan ang isang malawak na parking area. Naglakad kami sa sideway sa walang katapusang park ng mga sasakyan hanggang sa marating namin ang sasakyan niya. Sumakay siya sa driver's seat at naghintay hanggang sa maupo ako sa loob bago niya binuksan ang makina. Makalipas ang ilang segundo, papunta na sa police station ang sasakyan. Huminto ang sasakyan at tinulak ko ang pinto. Sumalubong sa paningin ko ang malaking tatlong palapag na gusali pagkababa ko ng sasakyan. Shall we get inside? Mahinang sabi ni Catherine Grace, matamang pinagmamasdan ang ekspresyon ko. Natanggal ang tingin ko sa view, tumingin ako sa kanya at tumango. Huminga ako ng malalim, panay ang paghinga at humakbang pasulong. Sumunod naman si Catherine sa tabi ko. Bumigat ang mga paa ko sa bawat hakbang ko. Parang babagsak ang mga tuhod ko anytime soon. I can't wait to see Gabriel and yet the more I step closer mas lalong sumikip ang dibdib ko. Isang matangkad at makapal na lalaki na naka-black smart suit ang sumalubong sa amin nang makapasok kami sa building. Napadpad ang mga mata ko sa nameplate na nakaipit sa kanyang damit, Ted Miller it says, at sa ibaba ng kanyang pangalan ay nakasulat ang mga salitang Crime Investigator Officer. Pagkatapos ay lumingon siya kay Catherine at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkilala. Miss Catherine, panimula niya. Nang mapagtanto kung sino siya ay tinanggal niya ang kanyang hat at bahagyang iniyuko ang kanyang ulo. Nilibot ng mga mata ko ang lugar habang nag-uusap ang dalawa. Iniisip ko kung saang parte ng building nakakulong si Gabriel. Kapag makikita ko siya ngayon, siguradong madudurog ang puso ko. Ayokong makita siyang nakulong sa lugar na ito dahil sa krimen na hindi niya ginawa. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi pinatay ni Gabriel si Angela kahit na ang ebidensya at mga pangyayari ay nagpapahiwatig na siya ang gumawa nito. Hinding-hindi niya sasaktan ng sinuman. Maaaring hindi perpekto si Gabriel ngunit tiyak na hindi siya killer. Please follow me to the detaining room. Ang sabi ng opisyal, nawala ako sa aking umuusbong na pag-iisip at sumunod sa likuran niya patungo sa direksyon ng mahaba at makitid na pasilyo. Bumilis ang pintig ng puso ko at lumalim ang paghinga ko. Huminto siya sa isang partikular na pinto at binuksan iyon. Nasa loob si Mr. Anderson. Kasama niya si Mr. Nicolas. Sabi ng investigador at tumabi para makapasok kami. Salamat, wika ko saka naglakad palayo sa kanya. Hindi na ako lumingon nang biglang sumara ang pinto sa likod ko. Patuloy ako sa pag-usad habang ang aking mga mata ay nagwawali sa walang bintanang silid. Ang tanging kasangkapan sa loob ng silid ay isang maliit na kama na gawa sa kahoy, isang solong upuan, at isang plastik na mesa. Bukod sa mga bagay na iyon ay wala nang iba pa sa loob ng kwarto. Napukaw ang atensyon ko ng mahinang bulong ng paggalaw sa sulok ng kwarto. Natigil ang paghinga ko nang lumipat ang tingin ko sa direksyong iyon at nakita ko si Gabriel na nakatingin sa akin. Nakatayo sa tabi niya si Lucas Nicolas. Nilunok ko ang malaking bukol sa aking lalamunan habang nakatingin kami sa mata ng isa't isa at nalaman kung sino ang kukuha ng unang hakbang.
Si Lucas Nicolas, na parang naramdaman na kailangan namin ni Gabriel ng privacy, tumahimik at nag-excuse. Pagkatapos ay hinila niya si Catherine Gray sa pintuan at isinara iyon sa likuran niya, kaming dalawa lang ang naiwan. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay dumaloy sa namumula kong pisngi. Nasasaktan akong makita siyang ganito. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita pero parang may edad na siya. Humahaba na ang magulo niyang kayumangging buhok at parang ilang araw na itong hindi sinuklay. Lukot at sobrang laki ang itim na shirt na suot niya. May mga tuod sa kanyang panga at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Malamang, ilang araw na siyang walang tulog. Gabriel, mahinang ungol ko. Isang nakakadurog na hikbi ang bumungad sa aking labi. Napakasakit ng puso na makita siya sa ganitong paraan at alam kong wala akong magagawa para tulungan siya sa gulo na ito, ay nagpapalala sa sakit ko. Sa isang pintig ng puso, naroon siya sa tabi ko, hinila ako palapit at niyakap niya ako habang ako ay umiiyak. Napuno ng mahinang paghikbi ko ang maliit na silid. He was whispering reassuring words to my ears meant to make me stop crying, but the words only made me cry more. Okay lang daw, hindi naman niya ginawa ang krimen para makalaya siya kaagad. Okay lang daw siya at tuwang-tuwa siya na nakita ko siya kaya kailangan ko nang tumigil sa pagiyak. Pinakinggan ko lahat ng sinabi niya habang patuloy na umaagos ang mga luha sa pisngi ko na parang talon na walang katapusan. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at ibinuhos ang aking puso sa kanyang dibdib hanggang sa ang kanyang shirt ay nabasa ng aking mga luha. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa aking likod, nagpapakalma sa akin na tumigil sa pagiyak. Matapos ibuhos ang aking emosyon, naramdaman ko ang stress sa loob ko na nagsimulang magpahinga hanggang sa humupa ang aking emosyon. Nang mawala ang hikbi ko, itinaas niya ang aking baba gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo para makita niya ang aking ekspresyon. Pinunasan niya ng mga daliri niya ang luha sa pisngi ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninamnam ang init ng kanyang mga kamay na tumatama sa aking balat. I was so scared, Gabriel. I thought I will never see you again. Panimula ko nang pumikit ang mga mata ko at diretsyong tumitig sa kanyang nakakaakit na asol na mga mata. Nagsimulang lumabo ang mga mata ko, at pinunasan ko ang mga luha. Okay lang love, nandito ako ngayon. Wala kang dapat ikatakot, hindi ako aalis. Sabi niya nang mapanatag. Itinaas ko ang mga palad ko sa labi niya at hinalikan ang balat ko na ikinahahabol ko ng hangin. Nang iangat niya ang ulo niya pabalik sa akin, sumilay ang ngiti sa labi niya. Iyon ang unang ngiti niya pagkatapos dinala siya sa loob ng kwarto. We need to prove you're innocent, Gabriel. I will bet my life na hindi mo pinatay si Angela. Kailangan nating gumawa ng paraan para mapatunayan na si Vince ang pumatay sa kanya. Matigas kong sabi, puno ng desperasyon ang boses ko. You don't need to worry. Your father was helping me and so Claire. Lucas Nicolas was helping me na humanap ng ebidensya na hindi ko ginawa ang krimen. Kaya huwag kang mag-alala. Ang mga salita ay binigkas ng mahina at nakakagulat na kalmado kahit na ang naranasan niya. How I wish na maging kasing cool ko siya. Kapag natapos na ang pagsubok na ito, hihintayin kitang makauwi. Nilunok ko ang bukol na namumuo sa lalamunan ko bago nagpatuloy. Faith will be waiting for you. And so Vienna. Ang kanyang katangi-tanging asol na mga mata ay napuno ng sakit sa pagbanggit ng pangalan ni Vienna. Kung hinihintay din ako ni Vienna, mahinang bulong niya habang malayo ang tingin sa mga mata. Kung hinihintay din niya ako, inulit niya, sa pagkakataong ito ay may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak habang sinasabi ang pangalan ng aming anak. Hinawakan ng mga daliri ko ang mga luha at pinunasan iyon. Look at me, Gabriel, utos ko at sumunod naman siya. Nang tumingin siya ng malalim sa mga mata ko, kinuha ko ang pagkakataon para sabihin sa kanya ang totoo. Si Vienna, buhay ang anak natin. Ang mga salita ay binigkas ng mahina at mahinahon ngunit hindi maipaliwanag ang pagkalito na kumakalat sa kanyang mukha. Napakunot-nuo ang mga kilay niya sa kisame. Biglang lumuwa ang mga mata niya. Ano bang pinagsasabi mo? Namatay si Vienna sa isang aksidente. Umiling ako. No, hindi niya ginawa. Panaginip ba ito? Walang paraan na sasabihin mo sa akin na buhay siya kung hindi. Napakamot ng ulo si Gabriel na hindi makapaniwala. Ganyan talaga ang reaksyon ko nang malaman kong buhay na buhay ang anak ko. She's alive, Gabriel. Maingat kong pinunasan ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. She's now safe and in good hands. Inaalagaan ni Lady Ravenwood at Papa sina Vienna at Faith ngayon. Hindi ako makapaniwala. Paano? Paos na bulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa emosyon habang nakatingin sa akin. Peke ni Vince ang pagkamatay niya at inilayo siya para tayo ay magdusa at tayo talaga. Pero kinuha ni Papa si Lucas para bantayang mabuti si Vince at doon niya nalaman na buhay si Vienna. Iniligtas ni Lucas ang anak natin, Gabriel. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha ngunit hindi niya napigilan. Isang luha ang bumagsak, pagkatapos ay isa pa, at isa pa.
Bago niya namalayan ay basang-basa na ang kanyang pisngi sa luha. Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang likod ng mga palad ko, at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. It's my own way of saying na iintindihan ko ang nararamdaman niya. Nakapunta na rin ako doon. I will never forgive Vince. Bulong niya nang makabawi siya. Sinabi niya ang bawat salita sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, habang ang mga braso niya ay nakapulupot sa bewang ko. Katahimikan ang bumalot sa amin habang hawak namin ang isa't isa. Ninamnam namin ang maikling sandali na naramdaman ang init ng aming katawan at ang panandaliang kaginhawaan na ibinigay nito sa amin. Alam naming dalawa na pagkatapos nito, magkakahiwalay na naman kami, kaya kami ay kailangang pahalagahan ang mahiwagang sandali ngayon. Hihintayin kita, Gabriel. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, babalik ka sa bahay para magkasama ulit tayo nina Faith at Vienna. Pangako ko, love. Sisiguraduhin kong magkakasama ulit tayo. Bulong niya at tinatakan ang kanyang pangako ng mabilis na halik sa labi ko. At dito na po, nagtatapos ang part 57 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.